Welcome back to this channel. Is 1 million enough? Ito yung nagbabagang katanungan ng mag-asawang pangalanan nating Pedro and Maria na plano nang magretiro at the age of 60. Sana all. Ano? Sa video ito yung ating sasagutin. Ano? So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So ganito ang sitwasyon ng mag-asawa. 60 years old na sila, healthy, fully paid na yung kanilang bahay. Wala nang utang, no? Walang ibang utang. Meron silang 1 million sa kanilang superannuation daw. So through hard work, no? And through salary sacrifice daw and voluntary contribution, nakaipon ang mag-asawa ng 1 million sa superannuation fund. So ano yung superannuation sa mga hindi taga-Australia? Ano, ito yung parang GSIS, SSS namin dito sa Australia. Ito yung pondo o pera na pagkukunan namin ng income kung wala na trabaho. Walang ibang asset itong mag-asawa. So walang investment property, walang shares, no. Wala rin silang dependent. Sabi nila, malalaki na yung mga bata. May kanya-kanya ng pamilya at gusto naman lang sila naman ang mag-enjoy. Wala silang planong malaking gastusin na major expenses, house renovation, car purchase, wala na. Meron na daw sila noon. Ang tanong nila sa akin ay kung kasya ba itong 1 million na naipon nila sa superannuation at magre-retiro na sila at the age of 60. Para masagot ang katanungan ng mag-asawang ito, ginamit kong tool itong Telstra Super Retirement Lifestyle Planner. Merong mga ibang retirement calculator pero isa ito sa pinaka-paborito ko. Isa dyan is yung Mercer din. Ginagamit ko sa ibang cases. Mercer Retirement Simulator naman siya. Based on this calculation, no, so napapansin ninyo, at the age of 60, hindi pa entitled itong mag-asawa sa government pension, ano, kasi giging entitled sila at the age of 67. So wala na silang trabaho at the age of 60 kasi plano na nilang magretiro. Saan sila kukuha ng income? So ang gagawin natin based on this calculation is magpe-pension na yung mag-asawa mula sa kanilang superannuation. No, dahil wala silang trabaho, they are allowed to do that. Ang isang tanong ko sa kanila is magkano ang gagastusin nyo annually? No, kasi ang 1 million, kung gagastos ka ng 500,000 a year, ubos na kagad siya after 2 years, no. Kanya-kanyang pamilya, kanya-kanya ang gastos. May ibang pamilya na 40,000 kasya na. Sa bagay sa inyo, fully paid na itong bahay ng mag-asawa, no. Living expenses lang ang kanilang gastusin, no. For some family, 50,000 enough, 60,000. Pero kung kayo, no, kung hindi nyo alam o wala kayong idea, magkano ba ang nagagastos to live comfortably sa Australia? Meron naman tayong guidance dyan. Ito ang pinipare ng ASFA, no, yung comfortable expenses. Na to live comfortably in Australia, you need to spend daw 73,031, no? So, para maging komportable ang buhay mo sa Australia, provided fully paid ang bahay mo and you're healthy, gagastos daw tayo ng 73,031. Ni-round off ko siya, no? Sinabi ko parang 74,000. Kung yun ang gagastusin nyo, ganito maglalast ang pera ninyo. From the age of 60 to 60, bago kayo mag-pension, no? Almost 7 years yun. You will draw 74,000, no? Kasi ni-round off ko yung 73,000 and 31 to 74,000. Do-draw ka ng 74,000 sa iyong superannuation. So, nababawasan yung 1 million mo, ano? And then, at the age of 67, may entitled ka na or close to entitled ka na sa fully paid pension, ano. So dito sa Australia ang pension natin ay asset tested, no, and income tested as well, no. So dahil nga yung superannuation niya from 1 million, no, nabawasan yun dahil nga nagdo-draw sila ng 74,000 every year, no. Asset test, para full pension ka, kailangan ng total asset mo lang is 470,000 in today's money. Ano, ang lahat ng calculation natin is in today's money. Para hindi ka mag-pension is 1,045,500 ang total asset mo. So, dahil nga binawasan na nila, dahil nga wala na silang trabaho at the age of 60 to 67, approximately parang 400 plus thousand na lang ang kanilang pera. Entitled na sila sa pension, ano. And alam nyo ba, kung wala kayong idea magkano ang pension dito sa Australia in today's value as well, no, is 44,855 for a couple. Ito, ano, for single, separate video siya, ha? So ang usapan natin is mag-asawa sila, no. At the age of 67, meron silang pension na 44,855 at magdo-draw na lang sila ng approximately 30,000, ano, sa kanilang pondo
na naiwan doon sa 1,000,000, ano. At alam niyo ba, using this retirement lifestyle planner calculator, no, ang 1,000,000 nila from age 60, no, ay maglalast until the age of 90 years old, provided stick lang sila doon sa budget na 74,000 annually, no. So ano ang natutunan natin dito sa mag-asawang ito, no? So napansin natin na yung 1,000,000 pala nila ay maglalas until 90 years old at makakapagretiro sila at the age of 60 provided 74,000 lang ang kanilang ginagastos. Kung i-revisit natin ang strategy natin for wealth creation and for early retirement, ano, ang natutunan ko from my own reflection dito sa mag-asawang Pedro and Maria ay ganitong strategy, no, na pwede nating apply: buy a family home and pay off early, no. And the best strategy, kung napapanood mo yung ibang video ko, no, yun ang strategy na ginagawa ko mismo sa sarili kong pamilya, personal strategy, no. Number 2, more money into superannuation through salary sacrifice or voluntary contribution. Ang kagandahan kasi nito, when you put money into your super fund, no, you will be rewarded by the government with tax rebate, no. Ang isa pang kagandahan, kung magre-retiro ka na and ililipat mo ang superannuation to an income stream, no, or to a pension phase, no, walang tax din ang kikitain ng superannuation doon, di ba? Pangatlong strategy, no, you need to be healthy, kagaya ni Pedro and Maria, no. Nagtrabaho sila ng gusto, nakapag-ipon, at meron silang, di ba, the next 30 years of their life, meron silang pera na mag-i-enjoy sila, ano, yung kanilang pinaghirapan, yung kanilang inipon na 1,000,000 maglalast for the next 30 years. And then pang-apat siguro is na additional strategy, no, moving forward, isingit natin itong dahil mayroon kang family home, you downsize din. Marami din akong kakilala o naging kliyente na they downsize for a C change or 3 change. For example, meron silang malaking bahay, kagaya nitong Pedro Maria. Maybe ang plan nila is magstay for the next 5 to 7 years sa kanilang bahay, and then at the age of 67 or maybe at the age of 70, they will sell their house and then put the extra money into super fund as well to enjoy, kasi maaari kasi nga mag-last sila more than 90 years old din, at least meron pa silang pagkukunan down ng pera. So kung may katanungan ka na kagaya nito, message ka lang, no, or mag-comment dito sa video na ito. At kung may natutunan ka, like, subscribe, or kung may kakilala ka na natatakot magretiro at meron silang 1,000,000, i-share mo itong video na ito sa kanya. Kita-kits tayo next time.